Would like to introduce myself po. So, my name is Jara Ann Mejino, and I am actually one of the primary leaders din po ni Pastor Raul and Pastora Jessica Mejino from Smart Life Christian Church in Olongapo City, Zambales. So, si Ate Casey po is kasamahan ko po at kapwa ko pong CEO at kapwa leader. And kung mapapansin niyo po, magkaapelido po kami nung nabanggit kong pastor kasi po, Pastor's Kid po ako. Ayan. So, sino po dito yung mga Pastor's Kid? Ayan. Parang di tayo confident. Kasi may bad reputation pag pastor's kid eh. Yun daw yung unang nagre-rebelde, unang hindi sumusunod sa mga pastor. Pero iba po ang kultura natin. Amen? Amen. And so, we are under the leadership din po ni Pastor Janelle Liwanag. And I am here to testify po of the Lord's goodness and faithfulness po sa aking buhay. But before I want to share with you po my story, I would like to thank po our pastors, Pastor Non and Pastora Tini, for giving me this opportunity po to testify of the Lord's goodness and for sharing with us po the covenant of the home office. I would also like to thank po si Pastor Janelle and Pastora Maluliwanag because they also entrusted us with this and they have shared with us this blessing and this covenant. And lastly po, to my parents, my pastors, ayan, thank you so much din po na pinagkatiwalaan niyo po ako with this home office. And truly po, ang buhay ko ay isang testimony na kung wala po yung mga nabanggit kong mga pastor, I would not be here. Because my story po, before coming to the home office, I was actually a second-year medical student. Pagdating ko po dito ng Butuan noong 2022, I was already in my first semester of second year. So I was really encouraged na magdodoktor ako. Yun po ang vinivision ko sa buhay ko. And I also have the blessing of my parents and my pastors, Pastor Jill, Pastora Mul, na i-pursue po ito. Pero dumating nga po yung nakwento ng aking ate na si Ate Casey na yung lugar po kung saan kami nag-worship, kung pwede po natin ipakita yung Smart Life Grounds, was put up for a sale. Tapos, grabe ba yung presyo? Talagang mapapahawak ka na lang kasi hindi po siya 5 million, hindi 10 million. It's 100 million pesos po. Grabe, yung buong lugar po kasi na yan ay dating cinema. So, nung dumating nung 2022 na, gusto na po yata kami paalisin ng mga may-ari. So, binibenta siya ng 100 million. Nagkaroon po ng heart sa puso po naming first batch ng leaders na we wanna be part of the people na mabili po yung lugar na yan. Kasi sa ginagawa po ng Panginoon, sa laki ng vision ng Panginoon para sa syudad po namin sa Olongapo, kailangan ng malaking lugar. And so, I came here, Butuan, with that vision na kahit nagme-medicine ako, Lord, I wanna be part of that. So, pagdating na po namin dito, akala po namin, ganun lang, honestly. Akala po namin, our purpose is just to buy the place. Pero the Lord's purpose pala is maging financial armor bearer po kami. Na hindi lang kami taga-bili, but we also must engage in the ministry. And so, nung dumating po kami last 2022, batch 5 po kami here sa home office training. During the training po, ramdam ko talaga yung para ako na born again. Sino dito yung third day pa lang para kang nag-encounter ulit? Amen? Tapos yung encounter, hindi yung yung sa cross, sa finances. Grabe po. Sobrang inupurehan ako kasi yung tithes, maling-mali yung tithes ko. Dati po, at tingin namin, pag bibili kami ng merienda sa kids ministry, uy, ito na yung tithes ko Ganun po yung reason namin. Tapos, yung church projects, first fruits, hindi ko po pinapractice before, but during the training, doon po nabuksan yung puso ko sa totoong giving pagdating sa ating Panginoon. At during the training po, naramdaman ko, actually, hindi po ako, yung testimony ko, hindi ako isa sa mga tao na nagkaroon agad ng client. In fact, during the whole training, wala po ako natanggap na interview. Wala po ako natanggap na client offer. Kaya po, umuwi ako ng Olongapo ng Zambales. Natapos yung training ng wala po. Pero baon-baon ko sa puso ko yung expectations. Amen po ba? Kaya po ito na, after the home office, di ba po, sinasabi sa atin, get a word from the Lord. And then, after na po ng home office,
pagkabalik po namin dito sa may Olongapo, simula po agad kami, Monday na Monday, pumasok po kami dun sa home office na prepare po ng aming mga pastor. Thank you so much po sa inyong suporta talaga. Dun ko po hiningi sa Panginoon, Lord, I will not start this kapag wala akong marireceive na salita mula sa inyo. And so the Lord has given me a word in Genesis 45. Kaya po, ang haba naman po, sabi ko, Lord, bakit isang buong chapter? Yung iba parang isang verse lang ba? Bakit akong haba? Pero mapapansin ko po, dito na po ako sobrang naiyak sa Panginoon. Kasi Genesis 45, if we could see this. Sabi ko po kasi, Genesis 45, okay po. 45 verses 5 to 9, 17 to 18, and then 20. Kasi po nagtatanong ako, med student ako, Lord, dinala mo ako. Alam niyo ba po, med student ako na full scholarship. So parang ang hirap mag-decide kung magko-commit ka bilang a covenant person or ipagpapatuloy mo yung pagiging isang medicine student. So tinanong ko, Lord, bakit ba ako nandito? Bakit ba? Pinili ko ba to, Lord? Pinili lang ako ng mga magulang ko? Pero ito po yung salita sa akin ng Panginoon. Do not be distressed, do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. So it was not my own choosing, but it is the Lord's choosing for me to be there. Nung narinig ko po to, lalo po akong na-encourage, na-inspire na, hindi po pala ako nag-decide na pumunta or maging isang covenant person dahil anak lang ako ng pastor or dahil kinailangan lang ng church, pero pinipili talaga ng Panginoon ang buhay ko for that matter. Amen po? And so, ang dami pa po niyan. Babasahin ko po 45 verse 7. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. And so, I have received this from the Lord. Sinabi pa po niya sa akin na, so then, it was not anybody who sent me to become a covenant person, but God. At ito po, itong verses na sasabihin ko, ito po yung na-receive ko na truly naging fulfillment siya sa life ko. Ni-receive ko to na, God has made me Jireh, father to Pharaoh, Lord of his entire household and ruler of all Egypt. Kasi po, napansin ko, nung nagkaroon na ako ng clients, yung relationship ko sa mga clients ko, hindi yung worker, tapos employer, pero para kaming magbabarkada, para kaming magkakaibigan, na kahit anong mangyari, parang solid po. Solid na relationship with them. And then, during that time din po kasi, additional backstory pa lang po. Nung pumunta po kami ng Butuan, that was 2022, yung family business po namin before, meron po kasi kami. Pero nawala po siya. Like completely tinanggal kami sa dati po naming business. And so natatakot po kami kasi ang business po namin is medical supplies. So ang dami naming hindi nabentang mga wheelchair, mga nebulizer, mga hospital bed. Pero in Genesis 45:20, ito ang sinabi ng Panginoon na sobrang nakakaiyak po. Sabi niya, never mind about your belongings, because the best of all Egypt will be yours. Amen po. And so tinanggap ko. And so I would like to testify na po. So, tinanggap ko po itong salita ng Panginoon. And now po, kakaiba po ang ginawa ng Lord sa akin. Pagkabalik ko po, naghintay pa po ako ng at least 2 months. February 2023, dun po ako nagkaroon ng first client ko na isa po siyang SMM. Ayan, through the blessing po na pinas po siya or nirefer ako nung kapwa ako ring CEO. So, teamwork is the best. Ayan po. Pero, during that time po, hindi pa rin po ako tumitigil mag-medicine. So, pinagsabay ko, pumapasok ako sa school ng umaga, nagbibilar po ako, ayan, sa gabi. Tapos, ang nangyari po sa akin, it took me some time. It took me 3 months to decide. And so, puyat-puyat ako, ganyan-ganyan ako. And then, May 2023, I finally decided. Sabi ko, Lord, alam ko, pinili mo ako dito. I will say no to medicine. Sorry for the emotional. I will say no to my dream just for your dream to happen. May 2023, amen po. May 2023, I decided to stop.
sobrang sakit po kasi pangarap ko maging doktor. Tapos po, May 2023, through the guidance of Pastora Tini, Pastor Jella, Pastora Manoy Perez, tumigil po ako. At alam niyo ba po, nag-apply po ako nag-apply ako ng March, ng April, May, pagka-decide ko po, nag-reply 2 client po agad. Tapos, May po, pagpasok ng June, 6 digits po ako agad. Grabe po si Lord, hinihintay niya lang pala yung obedience ko bago niya i-pour out yung blessings niya. Kaya po, since then, tumigil. Ayan po, salamat. Sorry po. Hindi ko po kaling good si Lord. Tapos po, May. Tapos po, nagtuloy-tuloy na po ako noon. Since then, June, tuloy-tuloy na po. Kung saan-saan na po ako dinala ng Panginoon. Nakapunta po ako for the first time sa Asia Conference sa Singapore. Nakapunta pa po ako ng Korea. Ano kasi nag-Korea po ako pero hindi po nag-ganong K-pop lang. Pero prayer conference naman po. Nakapunta pa po kami sa Thailand sa Leadership Summit. So ever since I decided to completely obey the Lord, to surrender my dream, hindi po ako finil ng Panginoon. Ang nangyari po, ever since then, 2023 din na po ako bumaba ng 6 digits. Until now po, kung pwede po ipakita natin yung home office po na nagsimula ako mag-isa. Ang nangyari po, nagkaroon na po ako ng buong team. So meron po ako team ngayon ng 50. Ayan po sila ngayon. Ayan po sila. Tapos ito po kami nung December. Tapos po yung mga kasamahan ko po, hindi po yan completely sa church lang namin. Pero in my team, meron po kaming mga other churches na tinutulungan. So ang nangyari po, ang nabibless ngayon na through the home office po na binild sa akin ng Panginoon, ibang churches. Ang nangyari po, pakita po natin na dati po, yung mga sila rin po, ayan po, dati ganyan po kami yung merienda namin, nasa mall. Tapos, at nakikita niyo po, ayan, mga chichirya po na nilagay sa magandang plato para maging presentable. Ayan, pero ngayon po, dinadala na kami ng Panginoon sa mga restaurants. Yung mga primary ko po, nabuboost sila, lalo po silang ginaganan mag-serve kasi nararamdaman po nila yung value. And then dati po yung hirap na hirap akong mag-gather, hirap na hirap ako. Yung pinapamerienda po namin sa kanila, mga chichirya lang. Tapos, pero masarap po. Pero, ayun. Ngayon po, pakita po natin, next slide, nakaka-gather na po kami, naka-pizza, naka-donut. Nadyan po kami sa may malapit po sa amin. Then, pakita po natin. Yung ministry po ngayon is, ayan po kami, kasama po yung mga youth. Ayan, mostly din po young people din po sa network. And then, next slide din po. Ayan, for the campus ministries, doon na rin po nagkaroon ng opportunity na makapag-open ng campus cell group sa iba't ibang campuses sa Olonga po, na dati po hirap na hirap kami kasi wala rin po kaming may tulong at may offer. And then lastly po, ayan po, lastly po na sobrang nabibless po ako sa ginagawa ng Panginoon is yung home office ko. Akala ko po, ibibless lang yun sa church namin. Pero through the home office po, yung sila po, hindi ko po sila maka-church. Pero dahil worker ko po sila or partner ko po sila, nabibless din po yung church nila. So the Lord is really good na talagang if you would completely surrender to the Lord, if you would completely obey Him, He will fulfill His promise po sa bawat isa sa atin. Amen po ba? I pray that you have been encouraged by the Lord. Kaya po sa mga nagdadalawang isip kung susunod ba siya or hindi, sumunod na lang po tayo. Amen. So to God be all the glory. Thank you po.